Salamat, Gwapo, Tantan, sa inyong mga maturity, mga growth, sa inyong mga umawit. Puri ng Panginoon. Lahat ng tumatayo rito, always remember, audience of one. We are here because of the audience of one. Sino po yun? Ang Panginoon. Wala tayong ibang audience kundi ang Panginoon. Kaya for His glory, ay magsama-sama po tayo. Bago ho mag-Semana Santa, ay piniprepare ko kayo sa mga messages na nagkakaroon ng kaunting pananaw sa Semana Santa at sa mga huling araw, nasabay pa yung huling araw. Pag matapos yung church, lahat ng kalalakihang in-assign ko, siguro mga 5 to 7 minutes lang i-meet ko kayo. Okay lang po ba yan? Wala eh. Amen. Importante, may bibilin ako sa inyo. Ayan. Mga minamahal, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito is about the gospel. First, the gospel person. Kung mag-notes kayo, siniwalat ko po yan, mahilig po talaga ako mag-take notes. Ang mga notebook ko ay marami. Susunod, yung gospel meaning. Yan. Para maintindihan nyo. Susunod, gospel power. Gospel picture. And gospel goal. Ulitin mo muna natin. Gospel person. Gospel meaning. Gospel power. Gospel picture. And gospel goal. Actually, sabi ko kay Ses, nung hingin sa akin yung mga scripture reading, marami pa, ito sana. Ang tawag sa ginawa ko sa umagang ito ay selected scriptures about the gospel. Pinakita ko lang sa inyo yung Corinthian, which is the application of the Christian life nasa Corinthian, yung pastoral letter nasa Titus, saka yung ating definition ng walk sa gospel nasa Book of Acts. Yun na lang. Kung medyo nakuha niyo yung ibig ko sabihin, totality yung medyo general speaking, medyo malawak po kasi yung topic natin. Gagamitin ko yung Old Testament, which is the revealed Word of God. Tapos gagamitin ko din yung New Testament, which is the concealed. Yeah, revealed and concealed. If you want to understand the New Testament, bilang mga nag-aaral, mag-aaral po kayo ng Old Testament. People, are you listening? You cannot understand the New Testament, saktong interpretation yan without knowing the Old Testament. The Old Testament is the revelation of God, and the concealment of that revelation is the New Testament. Revealed, concealed. So una, sabi ko sa inyo, gospel person. Sa palagay niyo ba, itong Leviticus muna tayo. Ceremonial law, tungkol sa mga pari, tungkol sa simbahan, tungkol sa pagpatay ng mga toro. Ito kaya ay exciting book o boring book? Pag binabasa niyo yung Leviticus, kayo, make it personal. Sa tingin niyo, itong Leviticus, exciting book o boring kung kayo ang tatanungin ko? Di ba parang boring? Parang boring. Kaya ako, nagtuturo bilang pastor niyo, siyempre, may background tayo sa theological background, kailangan kong ituro ito sa church. Na maintindihan nyo na exciting ang Leviticus. Yung medyo parang hindi exciting sa Biblia na Old Testament, pag binabasa nyo, pero pagka nireveal sa inyo ng Diyos, exciting po talaga yun. For example, the gospel person, kung paano nyo makikita sa Leviticus. For example, magbibigay ako sa inyo ng Christ gospel person as a picture of an offering. Ang offering na binabanggit sa Leviticus ay burnt offering, meal offering, peace offering, sin offering, and trespass offering. Yan po yung mga offering na binabanggit. Pag sinabi niyong burnt offering, pag nilarawan si Kristo, makikita niyo yung consecration. In Christ, all believers na sinasabi ni Apostle Paul sa Corinto ay set apart. Na-set apart po, may consecration. Pastor, what is consecration in Tagalog? Ano ba ang consecration sa Tagalog? Pagkakaintindi niyo.
purity, sinet apart ka, you belong to God because of that single person who did that. Sino po yan? Amen po ba doon? Boring po ba yun? Yung meal offering, it is a picture of the work of Christ. Meal means service. Di ba? Natutuwa ako sa inyo pag meron tayong okasyon, naging kultura na natin sa ating church, masarap ang ating pagkain. Amen po ba doon? Amen. Sana hanggang dumating ang Panginoon sa Kristo, masarap ang ating pagkain. Ba't parang mga umi-amen dyan? O may mga churches ako napupuntahan, alam niyo po, mga plastic ang plato, wala kaming table, kalalaking mga simbahan. Minsan naimbitahan ako, ang speaking engagement ko pa ay anniversary, sa plastic yung kanin nilalagay. Sabi ko, wala ito sa church namin. Ayaw ko maikumpara. Pero ang church natin ay kumakain tayo ng, para tayong laging may debu. Amen pa kayo doon? Kasi subukan niyo umatin sa ibang church. Subukan niyo pag may anniversary. Bibigla kayo ng isang ulam nun, isang tetra. So kayo nakakita ng church natin na meron tayong meal service o meal offering. Jesus Christ, ang picture sa Leviticus ay bread of life. Bread of life is a meal. Just to remember Him as, ako medyo, Pastor, yung tinuturo mo kakaiba. Diba? Ang Panginoon, tinakay ng buhay. Service yun. Yun yung offering niya. Kasi yung tinatawag na foreshadowing, the picture of Christ in the New Testament as fulfilled, all the things that happen sa Old Testament, si Jesus ay mapupulfill. Kaya lahat ng offering doon is a picture of our Lord Jesus Christ. Nalilibin lang po yun sa inyong mga reform. Hindi po ituturo ito kahit sa ibang evangelical churches. Gano'n kayaman yung ating, ngayon kayo mabubuksan doon. Tapos itong peace offering. Bakit may peace offering? Para magkaroon ng gathering. Para magkaroon ng fellowship. Kaya may peace offering. Para magkaroon ng reconciliation. Para magkaroon ng tinatawag na communion. May brotherhood. Yung mga Yahwist o yung mga Israelita. May fellowship na nun. Tapos may sin offering. Sino ba yung 2 Corinthians chapter 5 verse 91? He knew no sin, but in-offer siya para sa atin, para maging matuwid at righteous tayo. Sino po ba yun? Oo. At yun naman yung tinatawag natin sa sin offering, bilang application sa atin, sana huwag kayong mawawala. Nagkakaroon na tayo ng mga repentance and confession. Kaya inyong larawan ng Leviticus napakaganda. Saka yung restitution, trespass offering. Nakatulad sa Book of Acts, Book of Corinthians, na pagkatapos mo makapagsisi, nabanggit ko kaninang umaga yan, may mga actions ka na. Ibig sabihin may pathway ka na ng born again Christian. As a new birth, meron ka ng bagong nilalakaran. The old has gone, the new has come. Mga kapatid, ang buhay natin hindi talaga dito sa lupa. Kahit magyera pa siya na ilang beses dito, hindi natin buhay ito. Kahit masunog pa to, hindi natin buhay ito. Mahalala ang sabibutan natin ngayon. Sa langis, may nagbabadya na baka hindi tayo magkaroon ng langis sa few weeks na lang. Sayang pa na makagagawa lang ng Innova kung hindi malalagyan. Yan nga. Yun po yun. Si Kristo bilang gospel person, John chapter 15, greater than this that no one, yung sacrifice nga na ialay ng buhay ng isang kaibigan. Sino ba nag-alay ng buhay para sa atin? Jesus Christ. Walang relihiyon mag-aalay ng kanilang buhay para sa kapakanan ng tao. Si Jesus Christ lang yun. So, dako naman tayo sa gospel person, si Jesus Christ bilang feast. The seventh feast of the Bible. Leviticus. The Passover feast, the unleavened bread feast, the first fruit feast, the Pentecost feast, the trumpet feast, the Day of Atonement feast, inassign kita dyan. Sa Day of Atonement feast and the Tabernacle feast. Nabasa nyo na po ito. Ang gospel person means the Passover. Sino po ba yung Passover?
Sino ba yung nilagyan ng dugo sa pinto para hindi lagpasan sila ng tinatawag na kamatayan? Alam mo, sa Israel, dalawa yung celebration ng kanilang piyesta na matindi, itong Lamb and Passover. The Feast of the Lamb and the Feast of Passover. Klaro po ba? May nakakuha po ba kayo? Nasa Leviticus lahat yun. Larawan yun ni Kristo. Para tayo nag-i-exam ngayon. Papa-exam ako pagkatapos. The unleavened bread. Ano ibig sabihin na unleavened bread? Yan. Ito yung pinuput aside mo ang lahat ng wala kang inihahalo sa buhay mo. Kaya nga tayo, pagka sana maintindihan nyo, gusto ng Panginoon pag nag-a-up, pag may tinapay tayo, walang very good. Ibig sabihin, huwag mo hahaluan ang buhay mo pag born again ka na ng kasalanan. Mabigat yun, huwag mo hahaluan ng pollution, ng pollutants. Kasi you are set aside unleavened bread for the glory of God. Si Kristo, larawan niyo na talaga ang puro-puro. Hindi ko ba kayo nahihilo doon sa ating pag-aaralan? Pinapabaw ko pa to para sa ating kapakanan. First fruit. Sino ba yung pinakapanganay ng lahat? Sino nakaranas ng first resurrection? Sino makakaranas ng second resurrection? Tayo yun. May nagtanong nga sa akin, paano pastor kung cremation? Wala nang problema sa akin ngayon ng cremation. Kung paano yung alikabok, kinuha ng Diyos yung mga pulbos-pulbos na yan, binuo niya, kahit itapon ko pa sa lawa ng nag-last days na at kinuha na yung mga patay, mabubuo lahat yung very dramatic yun. Yan. Kaya Chay, pwede mo na akong pasunog. Balot mo ako sa banit. Pwede na yun. First fruit. Baka maging controversial sa kanan natin pag-usapan. Yung Holy Spirit, talagang may celebration na sila rito sa panahon na akala natin sa Book of Acts lang yung Pentecost, but meron silang depending on the Holy Spirit ng mga katuruan ng Hudyo sapagkat ang yung pangalang Yahweh Adonai ay alam na ng mga Hudyo na may plurality. Hindi nila makomprehend sa utak nila sapagkat sila ay sumasamba sa iisang Diyos. Ang tawag dito ay yung mga Hudyo, ang tawag dito sa 1, 2, and 3 sila ay sumasamba sa 1. Pero alam nila yung pangalang Yahweh Adonai ay plural. Plurality. Parang kumbaga sa basketball, Miami Heat. May coach, mayroong mga player, may mga water boy, but all of them are Miami Heat. Ganun ang concept ng mga Hudyo sa Diyos. Na nabuo lamang, na-concealed sa New Testament, naintindihan natin nung ituro na nila Apostol Pablo, na ituro mismo ng ating Panginoon sa Kristo. So much for that, the feast. Feast of the trumpet. Ibig sabihin, nagsaselebrate sila ng trumpeta noon. Ano ba larawan ng trumpeta, Pastor, pagdating sa Bagong Tipan? Anong larawan ng trumpeta? Christ's return. Lagi kayo mag-aabang sa pagtunog ng masyado maingay kasi yung ano ninyo, yung mga buhay-buhay, baka hindi nyo marinig yung trumpeta. Minsan-minsan lalabas kayo, magbulay-bulay kayo, yung tunog ng mga ibon, mamaya trumpeta na yung tumutunog. Tinatawag na ang kanyang mga anak. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating. Kasama tayo. And the Day of Atonement. Nagse-celebrate sila ng Feast of Day of Atonement. Inassign kita doon. Salvation of mankind. Especially Abrahamic people. Maganda yung word atonement in Christ. And the Tabernacle Feast. Ibig sabihin, ang Diyos nanahan sa piling ng tao. Si Yahweh sa garden, bumaba siya. Sa New Testament, ang Panginoon sa Kristo, bumaba siya. Darating ang panahon, bababa ulit siya sa kanyang second coming. Amen po ba doon? Pastor, medyo nakakalunod na. Ito yung pangatlong tungkol sa gospel person. Christ is an offering. Christ is like a feast na sineselebrate. And lastly, a tabernacle. Christ is tabernacle. One door to outer court. Ito, halimbawa, square, no?
Merong one door para sa outer court, one door to tent, and one door to Holy of Holies. Isa-isa lang yan bago ka makapasok, isa-isang door. And teaching of the word sa tabernacle, may ilang pinto pa tayo patungo sa buhay na walang hanggan. John 10 and John 46. Sino po iyon? I am the way, the truth, and the life. So, Leviticus hindi po rin. Nagpipicture yun kay Jesus Christ. Altar of sacrifice. Sa Holy of Holies, mayroon pong altar ng sacrifice. Ano ho pinapatay doon? Hindi lang lani. May toro, ano ba, may ano ba? Mga hayop. And once and for all, Book of Hebrews, sa altar of sacrifice, sino po inalay? Jesus Christ. Sa tabernacle nangyari. So let's trust in Christ's sacrifice. Lover. So ang lalim naman ng lover, hindi namin alam yung lover. Sa Holy of Holies may lover. Hindi nga, kung may Google kayo, what is lover? Ang lover, mayroon isang malaking batya na mayroong tubig. So, ibig sabihin nun, panlinis yun. Lover. Cleanse our life with the Word of God. Tama? Ano yung pinag-usapan mo? Inside the tent, with the lamb, with the bread, with the altar, and with the incense. Pinapakita ko sa inyo yung Old Testament. Sa loob ng Testament, ay ng medyo boring pa ang preaching ngayon, sana maintindihan nyo. Sa loob ng Holy of Holies ba to, yung tabernacle na nandun yung pagsamba sa loob. Nandun yung bread, altar, at insenso. Ano ibig sabihin nun? Christ intercede for us in prayer. Christ will be our sustenance. Kahit may gera pa rito, hindi tayo magugutom spiritually dahil kay Kristo. Amen ba doon? Amen. So, God's glorious guidance and feeding in Christ is there in the book of Leviticus. So, ano naman tong Holy of Holies? We can enter into the intimate relationship with God because of Jesus Christ. Nahati na yung kurtina, makakapasok na ang mga anak ng Diyos sa Diyos. Kaya nung ating Panginoon sa New Testament, pagkatapos ng ipako siya at alas 3 na ng hapon, ano nangyari sa kurtina? Hindi ko aksidente yun. Ibig sabihin, napakahirap pumasok sa Diyos dahil sa ating karumihan. Napakahirap lumapit sa Diyos dahil sa ating pagsalangsang. Pero mga anak ng Diyos, anytime. Kaya huwag niyo sayangin ng prayer time. Huwag niyo sayangin ng Bible time. Huwag niyo sayangin yung mga activities na disiplina sapagkat anytime, makakapasok na tayo sa Panginoon. Ando pa lang ako sa gospel person. Amen ba doon? Ngayon, pag-usapan natin, kung hindi ko matapos ito lahat, hindi ko naman putulin. Yung makaganda sa mensaheng ito. Amen doon, pwede kong putulin. O amen na ba? Talagang gusto nila. Yan. So, gospel meaning. Ano ba ang gospel para sa inyo ngayon? Kasi nilarawan ko na sa inyo yung gospel sa Old Testament. Ano nga yung gospel ngayon sa atin? Sa iba, ang tawag nila sa gospel ay advice. Sa atin, ang gospel ay news. Kaya magkakamali. Pastor, bakit advice mo binanggit? Eh, minsan nagsishare kayo, advice ang binibigay. Nag-a-advise kayo, nagka-counsel kayo, pero dapat ang binibigay nyo, report, news. Bakit reports? Already happened. May naganap na pagtutubos ng Diyos, ibabalita mo na lang sa tao. Kaya iwasan natin, pag inasign ko kayo, naman, punta tayo ng Baguio ulit, at meron tayong mini time doon, body ulit tayo. Iwasan natin magbigay ng advice, payo. Mag-report na lang tayo sa kanila. Ano yung report natin? Namatay si Kristo 2,000 years ago. Kapatid. Report. May kapangyarihan ba yun? Romans 1:16, may kapangyarihan ang Ebanghelyo na makapagbago sa tao, makapagligtas ng kaluluwa. Hindi mo kasi trabaho yun. Ang trabaho lang natin dito sa lupa, sinabi pa, go out and make members. Yun ba sabi ng Diyos? Eh, bakit maraming churches ngayon, napakaramot.
ang kanilang focus ay to make members. Hindi masama yun, kaya lang, yun ang focus nila. Pero ang Bible, go out and make. Pumunta man sila sa church natin, hindi man sila pumunta sa atin, yung kayo natitira na pinipreserve ng Diyos dito sa Shepherd's Heart. Yun ang gawin ninyo. Go out and make disciples. Maraming tatama ang mga Baptist nito pag tinuro ko to. Kasi talaga sila ay go out to make members. Kaya may mga members ko, I want you to go out, sabi ni Jesus Christ, to make disciples. Biblical po yun. Kaya magaan ang pamatok ng Diyos sa church. Hindi tayo nahihirapan. Kaya lang tayo nahihirapan. Maraming dinadagdag ang mga pastor, mga council sa loob ng simbahan. Kung ako siguro ay umuo sa isang church na gano'n, na merong quota, ay may reporting eh. May mga churches na every month nagre-report ng pastor. Pastor, naka 30 souls ka ba? Quota. Diba? So, we make news. Religion calling is to make an advice. Yan ang religion. But for us, we make report. Ang gospel, sinasabi mo, I'm God, I come to find you. Pero ang religion, itong gawin mo, ito para makita mo ang Diyos. Pero ang gospel, sinasabi, may Diyos at ikaw ay hinahanap niya. Kaya pag nagsishare kayo, ganon. Gospel is our Lord Jesus Christ. Make Him known. Hindi ka dapat mahiya sa pag-share ng Ebanghelyo. Di ba? Tayo nga, hindi. Pag nangungudang tayo, hindi tayo nahihiya eh. Sinishare natin yung ating pakiramdam na kailangan po kami may maisahin. Why not? Huwag kang mahiya sa pag-share kay Jesus Christ. Ang bilis natin kwento yung mangyayari sa mga politika at showbiz. Why not kay Jesus Christ? Pastor, what is gospel? Gospel, nag-aalis ng burden. Ang religion, naglalagay ng burden. Gusto niyo ba sa isang church na ang bigat-bigat kasi binibigyan ka ng maraming burden? Hindi yung gospel. Ang gospel, yung burden, binuhat na ng Panginoon. Kaya dito, habang mapapagaan, habang makapagpapahinga tayo, habang magagawa mong pag-iebanghelyo, pagpe-fellowship na magaan, gawin natin yung gospel yun. Pero pagka kayo nag-work na, nag-ministry na, at mabigat na yung damdamin ninyo, religion na yan. Nangungusap ko ba? Iba talagang gospel, magaan yan. Pagkakausap ka ng tao, pag gospel ang dala ng tao, magaan ang pakiramdam mo. Pero pag religion, yung dala ng tao sa'yo, mabigat yun. Meron kang parang kulang na nagawa. Yan, inaano ko na kayo. Mga minamahal. So rather than advice giving like religion, remember the meaning of the gospel. It means you give to the people what Christ did. Meron siyang high view ng Bible, ang gospel. Diba? Pero yung religion, may high view ng moralistic at ng legalistic. Medyo mabigat na. May mga churches na fundamentalist masyado mabibigat na yun. Nagiging legalistic na yun. Alam niyo ba, nasubukan yung sa Bulacan, umabsent ng mga fuel Sunday, titiwalag na kayo sa isang born-again church. Legalistic yun. Sa atin, ang gaan natin, kahit ilang buwan, ilang linggo hindi ka magpakita, pagbalik mo. Kasi pinag-pray na kita. Bahala na yung election and predestination principle ni God. Pero may mga churches, just to put an order to the church. O mag-set ng 4, tiwalag. May gusto niyo ba ganun kayo? Gusto niyo ba maglagay ako ng policy ng gano'n? Kumuha ako sa isang metropolitan, blah blah blah, mga denomination. 4 to 5 absences, ano ka na? Tiwalag. Walang matitira sa ating lahat. May matitira? Wala. They are losing the gospel. Di ba legalists will lose the gospel. Kaya nga many still don't understand the gospel.
Magaan yan eh. Tinapos yun ng Panginoon sa Kristo eh. Ang sarap yata sumamba na magaan ang Panginoon mo kaysa mabigat. Ayun ang gusto ng Panginoon. Magaan ang aking pamato. Hindi naman yung tamad na tamad ka walang ginagawa. Ang sinasabi ng Panginoon, magaan na pamato. Di ba, magaang mag-ministry, maglingkod, masaya ang puso, punong-puno ng kagalakan ng ating mga kalooban. You are doing it with joy, not doing it with, kailangan matapos ito, pag hindi. Para tayo nagre-report sa loob ng, hindi na yun gospel. Amen ba doon? Jesus Christ is our burden bearer. He invites His follower to give their heavy loads upon Him. So read Psalm 55 verse 22 and Psalm 68 verse 19. Ibig lang sabihin, our God will carry the heaviest burden in the ministry, in the church, even in your life. Kaya ikaw, bigat na bigat sa buhay ngayon, may problema ka, magaan yan, bubuhatin ka ng Panginoon. Kaya kailangan mo lang marinig yung report, yung good news. Kaya ang good news eh. Sino sa inyo masaya pag nakakarinig, uy, good news! Ay, good news, may sahod na! Sino sa inyo pag may sahod na eh, yung kahit anong galit mo, bigla kang umingiti. Di ba, pag meron ka nang mawi-withdraw, pero subukan mo ng 2 buwan, wala ka nang withdraw. Halimbawa, bakit? Ano tsura mo? Ay, lalo na yung word of God. Yun po. So, gospel power, nandito na tayo. Pastor, what is the gospel power? Ito bang ebanghelyo ay nagpapabagong ngaban talaga o hindi? Sino ba yung umakyat sa puno dahil na-meet niya si Jesus Christ? So, di ba nagbago siya? Sino yung katabi ni Jesus Christ na on the spot, nakaranas ng renewal? Yung magnanakaw, walang pangalan ano, sa atin, ano? Sabi ng Katoliko, si Hextos. Walang yun. Nakakapagpapabago. Pero may mga churches, gusto kong sabihin sa inyo, nakakapagpapabago, law. Dito na tayo magkakaproblema ngayon, the law and the gospel. Kaya tayo dito sa church, kung bubuksan nyo lang na malawak ang iniisip, mapalad po kayo. Hindi kayo napasok sa isang simbahan dito ang babae, dito ang lalaki. Kailangan nakakurbata ang mga lalaki dito at ang mga babae bawal magpantalon dito. Doon kailangan natin ng modesty. Sa palagay mo ba tatagal ka sa Mount Sinai kung naka-flip-flop ka doon? Sabi nga ni R.C. Sproul, God also is concerned of our dress. Tatagal ka kaya sa Mount Sinai kung naka-brief ka lang doon? Dapat maintindihan nyo rin yan. Ibig sabihin, lumalapit ka rin sa Diyos, pero hindi na tayo under the law, but under grace. Pero may mga churches, gusto ko sabihin sa inyo, in law and grace, nagkakaroon na ang problema. So dapat maintindihan natin yung gospel power. Diba? Marami kasing makikipagtalo sa akin, Pastor, only the law can change a person. Because the law, how to do it. Pero ang sabi sa law, sa Romans chapter 6, kaya may law, para makita mo lang how disobedient you are. How, ano tawag dito? How manlalabag, ano sa English yung manlalabag? Lalabagin mo. Ano tawag dito? Oh, violate. That's the correct word. The law was given to us for us to see how we will violate it. Ay, ito pala yung binayolate ko. Kaya may law. Salamin yun ng iyong pagiging isang makasalanan. Pero na-misinterpret ng mga Hudyo noon na ang law daan sa langit. Ang law daan sa Diyos. Ang law daan para magbago ang isang tao. Hindi natin inihiwalay ang law sa gospel. Masama yun. Hindi tayo ganun ka-extreme, ano? Mamaya tatalakayin ko ng konti. Pero gusto kong sabihin sa inyo, that grace in our heart will teach us to avoid ungodliness. Sino nagsabi niya? Si Titus. Di ba si Titus chapter 2, 11 and 12. Kung may Bible nga kayo, pakibasa nyo nga. Binanggit natin yung Titus. Kung kayo matatandain, binasa ko na ito nung araw. Ewan ko lang kung naaalala nyo pa. Titus chapter 2, ano sabi ko?
11 and 12. Anong sabi dito? For, 1, 2, 3, go. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desire, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Sabi ng Bible, itong gospel for us to live soberly para ito sa ating self. To live righteously para ito sa people around us. And to live godly para sa Diyos. Hindi yung binanggit dito yung law. Ang binanggit dito, grace and gospel. So, nakapagpapabago po ba ang grace at gospel? Ano ang gusto mo? Yung tatay mo nakatayo, nakapamayawang sa'yo, may hawak na pambambo para magbago ka? O tatay mo nakangiti sa'yo at namomotivate ka sapagkat mahal na mahal ka ng tatay mo para sundin mo. Ano yung gusto mong picture lagi ng tatay mo? Sige nga. Ikaw, Chay, ano gusto mong picture mo? Yung nalilisik ang mata ko? Para sumunod ka sa akin? Yung gagalaiti na yung lalamunan ko? O yung dahil sumunod ka sa akin dahil kompleto yung bahan mo, isang buwan, hiningi ko sa mama mo. Ano? Diba? Susunod ka dahil may love. Yun ibig sabihin. But the Jews, the Sadducees, the Pharisees, binabalik nila sa people listen sa law. Hindi nila naiintindihan. Kaya kung tayo lang ay lalakad sa gospel araw-araw, like our Lord Jesus Christ, that's power in the gospel. Transformation is not about trying harder, but rather surrendering to the power of the gospel. Maraming grupo, they try hard to please God. Hindi naman tayo ganito sa church. Try hard just to please God. Hindi naman tayo ganyan. Galatians 3:3, are you so foolish, having begun by the Spirit? Are you not being perfected by the flesh? Ikaw na nagsimula sa Espiritu Santo, bakit tinatapos mo, mga taga-Galatian, sa law ang iyong buhay? Nag-uusap na tayo ngayon dito, pwede na sa Bible study ito sa mga SSW with God, yung license and legalism. Yan yung mga topic natin dito pag lumabas to. Approval on your conduct, kailangan strict rule, may gawin ka, legalism. Pero pag dinismiss mo ang law, license to sin yun. Legalism and license, destructive yun sa gospel. Subukan yung umatin dyan sa may pasita dun, sa may malapit sa ospital. Tingnan ko kung makakatagal kayo, summer na summer ay bakit naka-necktie kayo. Sapagkat hindi magiging godly ang mga minister doon. Kung kamukha ni Pastor Ariel, naka-rubber shoes. Hindi ako makakapasa doon. Imagine nyo pagka ang kabanalan mo ay by the law, not by the heart. Ang hirap dito. Answer, the law drive us to the gospel, and the gospel free us to obey the law. Klaro po ba yan? Marami naman. Pagka kayo po mga believer na listen carefully, God will deal believers pagka kayo na kay Kristo na in grace. Sabi mo nga sa katabi mo, by grace. By grace we have been saved, and by grace you will be sanctified. And by grace you will be glorified, and by grace you will experience heaven and heaven. New heaven and new earth. But the abuse of grace, you will refuse the gospel. Ito naman to. You will refuse the gospel. But grace teaches us to renounce sin. But grace will teach you to deny yourself. Diba? Yun naman, magkakaroon ka na ng control. As I said, soberly for yourself, righteously people around you, and godly because the audience of one God. Yun na po yun. So, klaro na po ba na ang gospel nagpapabago? Dating Kuya Amado, marami ng balahibo ng manok yan. Diba? O siguro ako hindi tumigil sa nung araw, baka sinundan ko na rin yung yapak ng aking
tatay na talagang nandun din. Kasi mga paraan na hawak ko naman. Purihin ang Panginoon. Siguro kung kayo ay hindi naging born again, ano kaya ngayon kung hindi naging born again? Kung hindi ka naging born again kaya ngayon, ano kaya ngayon? Udlum, dragadi, para si Baero, huwag naman po kayo. Santa, baka ikaw, 3 na anak mo, 5 na. Hindi ka nang born again. People are really listening. So what is the gospel picture? Nandito na ako, gospel. Ano na ba? Gospel picture na ba ako? Gospel power, gospel picture. Ano ba? Sabi nga sa 1 Corinthians, binasa sa inyo ni Sister says, 6:19b, you are not your own, you are brought by a price. Yung katawan natin kay Kristo na, you are not your own, you are brought by a price. People listen. From a self-centered person, now you are a Christ-centered person. Uy, kausap po kayo. Masyado tayo makasarili sa totoo lang. Sino sa inyo pumunta sa church na hindi nakalimutan na tumingin sa salamin kanina? Taas ang kamay na pumunta sa church na tumingin sa salamin. O kasi mahal natin sarili natin. Ayaw naman natin magpunta rito na pangit tayo. Pero ako hindi ko tumingin. Honest to goodness. Tinansya ko lang yung buhok. Tansyahan. From self-centeredness, the last day people, the gospel, yung living by your own, self-centeredness. Magiging Christ-centered ka na simula ngayon. Yan yung picture. Naiinip pa kayo habang nagsasalita ako. Huwag po. Magkakaroon ka na ng identity bago kay Kristo. Mag-ooperate ka na sa God's perspective. Hindi ka na magko-conform to the pattern of this world. Alam mo yung pagnanakaw sa gobyerno, parang gaano ba karami lang ang kakainin itong maleta gang na to? Ito pa ay gutom na kailangan ng 2 maleta, 3 maleta. Ang sindikatong gobyerno, kailangan pa na may mga isarado ang mga bibig ng justice, ng mga senate, ng mga congress para hindi na magsalita sa katarungan. Ganito na pa kamanhid ang gobyerno natin na hindi na natatakot sa Diyos. Bakit ko binabanggit ito? Kasi yun ang buhay nila eh. Ang buhay nila ay ang mundong ito na matatapos at akala nila pag nawalan sila ng pera ay katapusan na ng daigdig nila. Kaya greed, maleta. Diba? Hawak nila ang beat. Sabihin mo nga sa katabi mo, hawak mo ba ang beat? Si Kristo may hawak ng beat ko. Amen. Hawak ko ang beat. Hindi makarelate yung iba. Sino may hawak ng beat natin? Buti na lang, wala nag-TikTok dito. Yan ang uso ngayon, Lani. Hawak ko ang beat, Lani. Tuturuan kita. Para pagdating niya, dyan po. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin ngayon. Amen? Amen. We operate in the freedom of our forgiveness in Christ, reconciliation in Christ, and kabusugan na kay Kristo. This world operates sa mga bagay sa mundo. Kala nila sila may hawak ng beat. Tayo mga Kristiyano, may hawak nito ay ang ating Panginoon. That's the gospel picture. Mga may namahal, kayo anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga patay sa labas. Nabubuhay lang sila, pwedeng just to survive. You are shining. You are enduring, you are persevering. Kaya kahit may last days pa, relax. Sabihin mo sa katabi mo, kahit may last days pa,
Relax. Sabi ng Panginoon, kailangang mangyari ito. Buti na lang, hindi pinag-pray ni Ate Adeline na, Lord, wag po mangyayari ito. Kailangan mangyari po ito. Kasi pag hindi nangyari ito, hindi siya dadating. Hindi tayo makakapunta sa buhay na walang hanggan. Kung nang ganun-ganun ka, kailangan mangyari ito sapagkat darating nga siya. So that's the gospel picture. And lastly, gusto ko sabihin sa inyo, the gospel goal. Yan, para, tama ba? Gospel picture na ako? Yung gospel goal, ito na last para makakuha ninyo. How the gospel changed our life, ano? Religion can create, sabi nga, religion can create haughtiness. Religion make us trivial. Pastor, ang lalim naman. Hindi sabihin nito, complacent and shallow. Pag religion ang practice mo, complacent ka sa buhay, relasyon mo sa Diyos. Mababaw ka sa relasyon mo sa Diyos. Hindi mo lalaliman. Religion lang eh. Alam mo, pag nagtrabaho, mababayaran mo eh. Pero pag gospel ang buhay mo, it's a matter of deepening in your heart. Because alam mo na ang gospel, it fulfills you. It fulfills you. Di ba? It humbles you. It will deepen your faith. Pero pag religion lang, complacent, shallow ka lang. Ganun lang yun. May religion ka, paglabas mo, hawak mo yung sigarilyo mo. Di ba? Nakikita mo yung grupo ng incomplete, kalilinis na mga damit, ano sa gilid na. Pero pag tumingin ka, pag nasa labas na lang yung mga lalaki doon, hawak nila yung beat. Kasi ng true transformation ng religion, ang hipit may lalaki nito, may babae rito. Tawa-tawa yung lani sapagkat hawak nila yung beat. Ibig sabihin, they handle their own strength. They rely on their own works. They think the baston of their life, I am the captain of my soul. I can handle it. Pero pag gospel na, ang buhay natin, it fulfills us, it humbles us. Kaya nga yung legalism, relativism, and gospel, tatlo lang yung umiiral na yan eh. Nag-aaral tayo ng konti sa inyo na mahilig mag-ano na ng mga wisdom. Legalism, ano gusto niyo sa church? Legalism, moralism tayo? Di ba? Yung silipan tayo ng mga mali-mali natin. Kurik-kurik tayo ng mga mali-mali natin. O relativism, yung sige, mag-ano ka, indulge your deeper desire, enjoy ka lang sa buhay. Magpasarap-sarap ka lang, gawin mo lahat ng gusto mo. Di ba? Pag moralist, do it, itong gawin mo. Pag relative, gawin mo gusto mo. Di ba? Mawala na mga roles dito. Yung gospel, it focus on the heart. Yun ang kagandahan sa gospel. It focus on the heart. Di ba? It strikes our heart. Yun ang sinasabi ko. Mga minamahal. May impact sa heart. Magbabago ka kasi nakita mo minamahal ka ng Diyos, namatay siya sa kusang Kalbaryo. Hindi mo sasayangin yung mga dugo sa kanyang butas ng palad at pagiliran. At alam mo yung sakripisyo niya, hindi joke. Alam mo yung sakripisyo niya, hindi gawa-gawa ng legendary kwento. Alam mo, 2,000 years ago nagpakahirap siya at habang nakapako siya, iniisip ka. Kaya hindi mo sasayangin ang buhay mo. It speaks on your heart. Eh, imagine mo si Peter no talagang mabago na ng gospel eh, kahit ipako pa siya ng patiwarin. Si Apostle Paul, I consider everything lost just to experience Christ. To live is Christ, to die is gain. Hindi na siya sumigaw kahit pugutan pa siya ng ulo sa panahon ni Nero. Kasi para sa kanya, nakamtanan niya si Kristo. Di ba? Imagine niyo ang lahat ng mga alagad, for the sake of the gospel, inuuna nila ang Panginoon by heart. E di ba, deep change yun? Imagine mo si Apostle Paul, nasa kanya na yung apple, kinikilala na siya bilang Benjamite tribe. May member ng Sanhedrin, isa sa mga 70 na leaders among the 2,000 people. Nasa doon siya sa 70 among na yun. Sapagkat siya yung nasa tinatawag na Pharisees of the Pharisees.
Pero okay lang siya, nung papatay na siya, ginanyan yung ulo niya for the sake of Christ. Kaya pag nag-aaral kayo ng church history, sumunod na sila Clement, sila Polycarp, sila Ignatius. Pinatay lahat dahil sumusunod kay Kristo. Alam nila, Ebanghelyo, okay lang. Walang panik, walang sigaw, kahit sinusunog. Hindi sila nininirdos kahit sila ay sinusunog at nilalagyan. Kasi alam nila ng heaven ay naghihintay, si Kristo ay naghihintay, yung ultimate presence ni God ay naghihintay. Because the heart is so powerful pag ito lang binago ng Panginoon. Sabi nga ni Ezekiel, dati pusong laman ay papalit ng Diyos ay pusong malambot. Dati pusong bato, ngayon pusong laman, sabi ng Amen ba sa gospel? Amen. Pastor, ang gospel po yan para sa mga believer lang eh. Hindi po. Ang gospel ay para sa atin. Lahat. Ayaw, pinaintindihan tayo. Amen. Tayo po ay manalangin. Siguro sa mga susunod na Sunday, kukumpletuhin na natin yung kantang, ang title nun eh, tribute eh. Yung how can I give thanks? Tribute kasi yung title nun eh. Ikan MacArthur, paborito kanta yun. Tapos to God be the glory. Amen po. Kung sino man yung nai-assign ko sa closing prayer, siya yung mag-close. Tawagin mo kung sino. Salamat sa iyo. May natutuhan po tayo, mga minamahal. Amen. Amen. Kanta. To close our formal service in prayer, I call on Deacon Harrison. Sige, Pablo, tayo ay connect. Amen. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa your powerful message, Panginoon, about the gospel, Panginoon. Tunay nga dapat namin itong lakaran sa buhay, sa puso, at patuloy na makita sa amin na ang tunay na nilalakaran namin ay si Kristo lamang. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na binigay ang kanilang oras para ikaw ay sambahin, walang higit. Panginoon, sa aming pag-uwi, tuloy na ikaw po ang kayo sa amin, mag-ingat. At sa darating na linggo, mga darating na araw, patuloy mo po ibuhos ang biyaya sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, at nawa ay na-bless mo po bawat isa sa araw na ito. Ito pa ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.